Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Bago maganap ang game kanina ng France at ng Serbia ay tila ba untouchable nga ang France at ang defensive duo ni Rudy Gobert at Victor Wembanyama. Tinambakan nila ang Turkey ng 50 points sa score ng 96-46 at umabot naman sa mahigit 30 points ang lamang nila sa World Cup champion sa Germany. Kaya naman sila nga ang favorites or at least inaasahan ng madami na magpapahirap sa Team USA kapag nakatapat nila ito. Ganun pa man, mukhang nakalimutan nga ng madami ang Serbia na naging silver medalist sa World Cup kahit na wala si Nikola Jokic, ang team na tinalo din ng Team USA sa 2019 World Cup. At kanina ay muling pinatunayan ng Serbia na sila pa din ang powerhouse team sa Europe kapag kompleto ang kanilang lineup. Dahil tinalo nga nila ang France sa score na 79-67, muling pinakita ni Nikola Jokic kung bakit siya ay isang 3-time NBA MVP. Nagtala siya ng 20 points and 12 rebounds on 8 of 13 shooting sa field with plus 12 na plus-minus kahit na na-foul out siya sa 4th quarter. Solid 15 points din nga si Bogdan Bogdanovic at matindi din ang pinakita ni Vasilij Micic. Sa France naman ay 14 points, 10 rebounds si Wemby on 3 of 8 shooting sa field. At ito nga naging problema ng France mga kaibigan, 8 field goal attempts lamang si Wemby. Ang kakulangan ng isang totoong point guard sa kanilang lineup, problema nga ito ng France. Wala nga silang Thomas Huertel o kaya naman Tony Parker ngayon na mga pure point guard at talagang may bibigay kay Wemby ang bola kapag hinihigpitan na ng kabilang team ang depensa. Ito nga nakita kong number 1 problem sa game na ito, lalo na kapag naharap na lamang sila sa mga katulad ni Anthony Davis at Bam Adebayo. Ganun pa man, ito nga ang rason ng mga friendly games upang makita ang mga problema ng kanilang team bago pa man sila sumabak sa totoong game sa Olympics kung saan magiging malaking factor ang experience at familiarity ng isa't isa. Matapos nga ang practice game ng Team USA laban sa bansang Australia, masusundan naman ito ng practice game nila laban sa Serbia. Ito nga sa palagay ko magiging totoong hamon sa Team USA dahil ang bansang Canada o kaya naman Australia or even France, sila nga ay naglalaro ng NBA type of basketball at mahirap ngang talunin ng mga Amerikano sa kanilang sariling style of play. Habang ang Serbia nga ay ang typical European team na hindi umaasa sa star play bagkus talagang European basketball ito na ball movement at cutting ang kanilang panglaban. Friendly game nga ito subalit magiging seryoso ito mga kaibigan dahil sila din nga ang magiging first game ng isa't isa sa Olympics, so may scouting nga na magaganap sa game na ito. Kahapon nga ay pinanood ko ulit ang Redeem Team documentary at sinabi dito ni Coach K na kailangan natin aralin ang kanilang paglalaro ng basketball at palagi umano nasa Team USA ang pressure dahil expected sila na manalo palagi at posibleng dito na maging factor ang experience sa international games kung saan lamang na lamang ang mga team na katulad ng Serbia. So may kita nga natin mga kaibigan, July 18, 12 AM Philippine time ang friendly game nila. Sa palagay nyo ba ay Serbia pa din ang pinakamalaking hamon sa Team USA pagdating ng Olympics?